Matapos ang matagumpay na akwisisyon ng Pilipinas ng mga Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan, muling nabubuhay ang diskusyon tungkol sa susunod na hakbang sa modernisasyong pandagat ng bansa. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa kalakaran ng seguridad sa rehiyon, isang bagong oportunidad ang biglang lumitaw, ang posibilidad ng pagkuha ng isa sa mga Ticonderoga-class guided missile cruisers na inaalis na sa serbisyo ng Estados Unidos. Kamakailan lamang ay formal ng diniskaril ng US Navy ang ikatlong Ticonderoga-class cruiser sa loob lamang ng isang buwan, kabilang narito ang makapangyarihang USS Lake Erie CG-70, isang barkong may dalang Aegis Combat System. Ang kanyang inaasahang port visit sa Maynila ay hindi lamang seremonyal, kundi isa ring makasaysayang sandali na maaaring magbukas ng bagong yugto sa defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang Philippine Navy, na nasa gitna ng multitaong modernisasyon sa ilalim ng revised AFP Modernization Program, ay patuloy na humahanap ng mga paraan upang mapalakas ang kakayahang magdepensa lalo na sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng isang Ticonderoga-class cruiser ay tiyak na magdadala ng makabuluhang pag-angat sa antas ng puwersang pandagat ng bansa. Ang Ticonderoga-class ay hindi lamang isang barkong pandigma. Ito ay isang floating command center na kayang humawak ng multi-domain warfare. Mula sa anti-air at anti-ship operations hanggang sa anti-submarine warfare, taglay nito ang mga armamentong tulad ng Tomahawk cruise missiles, Harpoon anti-ship missiles at torpedoes. Sa pagsasama ng SPY-1 post-array radar at Aegis system, maaari itong magsilbing tagapamagitan sa mga operasyong pinagsanib ng iba't ibang bansa. Para sa Pilipinas, ito ay maaaring magsilbing deterrent laban sa mga iligal na aktibidad sa karagatan. Isang malinaw na sagot sa mga hamon sa West Philippine Sea. Makakatulong ito upang tiyakin ang karapatan ng bansa sa sarili nitong Exclusive Economic Zone, EEZ, habang nagpapakita ng seryosong intensyon ng gobyerno na protektahan ang soberanya ng bansa. Hindi lamang lakas militar ang potensyal na benepisyo. Ang posibleng pagkuha ng ganitong klase ng barko ay magbubukas din ng mga oportunidad para sa lokal na industriya ng depensa. Ang maintenance, system upgrades at life cycle support ng barko ay mangangailangan ng partisipasyon ng mga shipyard, technician at inhinyerong Pilipino na magdudulot ng bagong kaalaman, trabaho at pagpapalawak ng kakayahan sa larangan ng high-tech naval systems. Bagamat hindi maikakaila na ang operasyon at maintenance ng isang cruiser ay may kasamang mabigat na gastos, maaari itong maibsan sa tulong ng mga mekanismong gaya ng US Foreign Military Financing, FMF, Excess Defense Articles, EDA, at iba pang grant o loan program. May posibilidad rin ng technical assistance mula sa Estados Unidos, kabilang ang pagsasanay sa mga crew at modernisasyon ng pasilidad upang maisama ang barko sa aktibong serbisyo. Sa kabilang banda, ang mga hamon ay hindi rin dapat maliitin. Kakailanganin ng matinding paghahanda para sa integrasyon ng barkong may advanced capabilities sa isang Navy na kasalukuyang nagbabago pa lamang. Dapat mapaghandaan ang modernong infrastructure support, power supply needs, ammunition logistics, at tuloy-tuloy na pagsasanay ng tauhan. Gayunpaman, kung magagawa ito ng Pilipinas, tulad ng matagumpay nitong pag-integrate sa mga barkong mula sa Japan, South Korea at iba pang mga kaalyado, ito ay magiging simbolo ng kakayahan ng bansa na sumabay sa mga modernong Navy sa Asia Pacific. Ang pagdating ng USS Lake Erie sa Maynila ay dapat pagtuunan ng pansin. Isang bihirang pagkakataon upang siyasatin ng isang cruiser na may ganitong antas ng kakayahan. Ito rin ay pwedeng magsilbing venue para sa exploratory talks
sa pagitan ng mga defense official kung saan maaaring talakayin ang feasibility, logistical need at mga benepisyo ng posibleng akwisisyon. Habang patuloy ang paglubog ng araw sa serbisyo ng mga Ticonderoga-class cruisers ng Amerika, tumataas ang tensyon sa mga karagatan ng Asya. Ngayong lumilitaw ang isang natatanging pagkakataon para sa Pilipinas. Ang tanong, handa ba tayong kumilos bago maagaw ng ibang bansa ang pagkakataong ito? Kung mapapasa kamay ng Pilipinas ang isang Ticonderoga-class cruiser, ito ay magiging malinaw na mensahe na ang bansa ay seryoso sa pagtatanggol sa kanyang teritoryo at handang maging mas aktibong katuwang sa seguridad at katatagan ng Indo-Pacific region. Ang pagkakataon ay nasa harapan na. Ang tanong na lang ay kikilos ba tayo bago ito tuluyang mawala?